Ikapito at ikawalo ng Hunyo 2024. Kapistahan bukas ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. Ngayon ay araw ng Huwebes ng paghahanda bukas sa nasabing kapistahan para sa pagdarasal ng misteryo ng liwanag ng Santo Rosario na siyang tunay at totoong tayo ay dapat nakaakla sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon na rin sa pagbasa at ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. Lalo tigit sa naging humiliya ng ating mga kapatid na pari na sina Padre Carmelo Tito Kaluwag sa Kapamilya Channel ng TV Healing Mass at ng ating administrator at acting parish priest na si Padre Eusebio Bobot Hernandez ng ating parokya ng Immaculada Concepcion sa Balayan, Batangas ngayong umaga, araw ng Huwebes. Ipagpaumanhin po ninyo ang katotohanan sa naganap sa ating bansang Pilipinas. Ang pagliligtas ng Diyos sa ating lahat, lalo tigit sa buong mundo, matapos ang kahalagahan ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria noong ika-24 ng Hunyo 1981 o 1961 sa lugar ng Medjugorje bilang paalaala sa kasagsagan ng pagkakawatak-watak ng mga bansa at ng mga tao sa tinatawag nating buhay politika at ang mga pagkakahiwa-hiwalay ng ating mga paniniwala at paninindigan, lalo't sa pagkaunawa sa kasalanan at sa mga batas na kailangang pinagninilayan sa kailaliman na pinanggagalingan ng mga nangyayari at ng pinagmumulan na hindi matarok ng ating puso at kaisipan. Bakit nangyayari at gano'n na lamang ang naging karanasan ng panahon na iyon sa ating pakikibaka sa buhay na bakit sa mga nangyayari tinawag ito noon na madilim na kasaysayan ng tao. Kaya bilang saksi ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa taon 1971 hanggang 1972 sa lugar ng Poiano sa Verona na tinatawag na Siyudad ng Pag-iibigan o lugar ng pag-ibig sa pagninilay na ating magugunita bilang saksi at dumating ang inyong lingkod sa Pilipinas na ika-24 ng Mayo 1972. Ay sakto natapos na ang 6 na taon ng pagiging Pangulo ng EDSA o People Power Revolution of 1986. Ang ating Corazon C. Aquino. Bakit nakaranas ang inyong lingkod na makilala at ng may malalim na kahulugan ng tungkol sa 3 persona sa iisang Diyos na sa ating Panginoong Hesukristo
ng tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus, at ng Diyos Espiritu Santo. Naganap ito nang nagkaroon kami ng pasimula bago pumasok ang lahat sa pagsasanay bilang mga nagpapali sa Roma, Italia ng Sons of Holy Mary Immaculate or SHMI Fathers Congregation. Sa makatuwid, ipagpaumanhin po ninyo lalo tigit sa ating mga political leaders at mga supporters ng ating bansa, lalo tigit ng dilawan at pinklawan na tinatawag na Liberal Party sa panahon ng ating dating senador na si Benigno Aquino at ng asawa na si dating revolutionaryong Pangulo na si Corazon C. Aquino at ng mga Lopez family ng ABS-CBN kasama sina Jose Marie Sison at marami pang iba na tulad sa pagkakaroon ng EDSA People Power Revolution of 1986 sa mga tinaguriang Heroes of EDSA. Bago naganap ang mga ito, kahit sa pagkamatay ng assassination kay dating Senador Benigno Aquino nang dahil sa politika at sa mga naging hindi makasundo ng dating senador, ang mahal na Birhen Maria ay nagpakita sa Medjugorje noong ika-24 ng Hunyo 1981 bilang ina ng kapayapaan. Ang lahat ng mga pangyayaring ito tungkol sa ating buhay pananampalataya ng tungkol sa politika ay tunay at totoo. Bakit kinailangan natin ang bagong dagdag ng misteryo ng Santo Rosario maliban sa naunang tatlong mga misteryo? Ang misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis, at misteryo ng luwalhati na siyang ipinakilala at ibinigay sa atin ng ating dating Santo Papa na si Juan Paulo II taon 2002 matapos ang 9/11 attack ng ISIS sa World Trade Center sa New York sa Amerika at ang panibagong pag-aaklas ng mga Pilipino sa ikalawang pagkakataon ng Exodus of People Power Revolution of 2001. Nakatumbas ng walang humpay na paghahanap ng kalayaan at demokrasya na isinantabi ang tunay at totoo na dapat maging buhay ng tao ng paglilingkod, ng pagsunod sa Diyos tungkol sa mga batas at grasya. Bakit ang inyong lingkod matapos ang mga pangyayaring ito noong taon 2001 o 2001, agad humingi ang inyong lingkod ng tulong sa ating dating Arsobispo ng Lipa, retired Emeritus His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales Diti, upang makapagkumpisal ng sagrado na may selyo ang ating dating late retired Emeritus ng Arsobispo ng Maynila, His Eminence Jaime Cardinal Saint Didi, noong taon 2002 na siyang opisyal na taon din 2002 ng pagpapahayag ng Santo Papa Juan Paulo II ng bagong misteryo ng karagdagan, ang misteryo ng liwanag na kailangan dasalin tuwing araw ng Huwebes. Ang tagumpay ng misteryo paskual ng pagkamatay at muling pagkabuhay sa tunay na dulot ng mga misteryo ng liwanag ng ating Panginoong Hesukristo
ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. At matapos na magtiis at maghintay ang inyong lingkod para sa naging tipan ng Diyos ng tungkol sa mga batas at grasya, sa naganap na pagliligtas ng Diyos, sa naging kaganapan noong ika-2,000 taon na ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit tayo nagkaroon ng pangdaigdigang pagdiriwang ng dakilang jubileo noon? At dahil mahalaga ang ibinigay ng Diyos na propesiya 2022 sa bansang Pilipinas para sa kanyang hinirang at pinili upang maging Pangulo ng Pilipinas na si PBBM noong nakaraang ika-9 ng Mayo 2022 sa ating pambansa at lokal na halalan bilang ating pasasalamat sa mga Pilipino sa Pilipinas para sa ating mga pinuno ng Estado at ng ating simbahan sa iba't ibang relihiyon at bansa. Bakit ngayon taon 2024 ay nasa ika-2 taon na tayo sa tema ng kasalan sa kala ng ating pagliligtas ng misteryo bakit ngayon taon 2024 ay nasa ika-2 taon na tayo sa tema ng kasalan sa kana ng misteryo ng liwanag bilang pandaigdigang pagdiriwang ng ating pagliligtas ng Diyos sa ika-21 siglo ng bagong milenyo bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa ng kanyang misteryo pastual. Tunay at totoo na ang ating kalayaan at demokrasya ay matatagpuan lamang at walang iba kundi ang liwanag ng mundo, ang ating Panginoong Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa ng tungkol sa mga batas at grasya. Maging sino man tayo bilang kanyang nilalang na tanging lalaki at babae lamang, ngunit kung mayroon man ang sino mang lalaki at babae ng kakaibang karanasan na hindi normal sa mga tinatawag na lalaki at babae na ang mithiin ay magkaroon ng pamilya o maging isang banal na binata at dalaga o maging pari o madre ng pag-aalay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya para sa mga LGBTQ+ na mga gays o lesbians or bisexuals or transgenders at sa mga naging pahayag ng iba nating mga artista o anak ng mga artista ng kanilang matapang na pagpapahayag upang harapin ang totoong sino sila. Ang mga bagay na ito ay tunay na hindi masama ang kanilang pagdagdag, ngunit ang lahat ay bahagi ng ating kanya-kanyang kahinaan bilang tao at maliban kung hindi nakaakla sa ating Panginoong Hesus at sa kalooban ng Diyos ang ating mga nararamdaman o nararanasan bilang nagkakasala para sa ating kabanalan at kalinisan ng pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito kung bakit kailangan natin na ilaan ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan sa kabanal-banalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria sa araw-araw, lalo't sa kapistahan bukas ng unang Biyernes at ng unang Sabado ng buwan ngayong taon 2024 upang ang biyaya at grasya sa ating mga iniisip at nararamdaman at mga nagagawang pagkakasala ay kailangan natin ng awa at pagpapatawad ng Diyos
at ang kalakip ay ang tunay na pagtitiis at paniniwala para tuluyan natin iangkop ang ating mga kilos at gawain sa hinahangad ng Diyos sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Kailangan nating balikan ang tunay na kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa banal na krus at ng kanyang tagumpay ng muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa bilang saksi na siyang katotohanan ng tagumpay ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan at kamatayan upang lahat tayo ay tunay na maligtas sa plano ng Diyos ng kaligtasan bilang tayong lahat ay mga anak ng Diyos na may nakalaan ang Diyos sa atin sa kabilang buhay. Huwag nating hahayaan ang ating mga sarili na maging bulag sa katotohanan, lalo tigit ng mga pinagkakalooban ng kapangyarihan sa ating pamahalaan at sa simbahan. Bakit mahalaga ang mga batas at grasya ng pagliligtas ng Diyos sa atin ayon sa ating Panginoong Hesus sa pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, talata 8 hanggang 15. At ang Ebanghelyo ngayong araw, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 ba hanggang 34. Iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong isip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Tulad sa nagaganap sa ating lipunan sa iba't ibang panig ng mundo ng tungkol sa politika at ng mga hangarin ng bawat isa ng pagluklok sa mga tungkulin na may ibinibigay na kapangyarihan para sa ating mga lider, tayo man ay naglilingkod sa simbahan o sa pamahalaan. Bakit meron tayong International Concert of Love Tour 2024 with a cause bilang pagbisitang pastoral sa 12 bansang napili na mahalaga na kailangang ganapin ang misyon simula ngayong buwan ng Hunyo 2024 hanggang buwan ng Disyembre 2024. Para sa napiling producer, ang ABS-CBN2 ng kanilang management kasama ng pamilyang Lopez. At ng tanging espesyal na panauhin ang umawit ng titulo ng Concert of Love, How Deep Is Your Love, ang Maestro de los Beaches, na iniaalay sa ating upuan o luklukan ni San Pedro na ngayon ay sa ating Santo Papa Francisco. Sa naging 3 beses na tanong tungkol sa pagmamahal, kung mahal mo ba ako, na tanong ng tunay na liwanag ng mundo ang ating Panginoong Hesukristo kay San Pedro, na ngayon ay kay Santo Papa Francisco, na ang tanong ay, how deep is your love? Amen.